My name is Leona Eileen Estrella, 29 years old, isang kinatatakutang assassin. Walang kinatatakutan sa lahat maging sa armas at magaling sa pakikipaglaban. Isang bayarang assassin. Uli na ako sa pamilya simula pa lang ng bata pa ako at sa ampunan na ako lumaki. May nag-ampon sa aking isang mayamang pamilya na iligal ang ginagawa. Inampon nila ako para gawing utusan nila. Kaya ngayon ang ginawa ko yung pagpatay sa mga mayamang batikan o di kaya mga kaaway na umampon sa akin. Pinapatay ko silang lahat sa isang utos lamang ng aking ama-amahan. Natuto akong gumamit ng armas at natuto makipaglaban gamit ang paa at kamay. Tinuruan din nila ako kung paano akitin ang mga biktimang papatayin ko para na ring slave kung tawagin. Pero hindi pa lang sila nakakahawak sa akin, patay na sila. Hindi ko nakilala ang magulang ko, ni wala akong balita sa kanila. Ang tayong nagpapasaya lang sa buhay ko ay mga kaibigan ko. Dumating sa puntong gusto ko nang sumuko sa pagiging assassin. Gusto kong mamuhay ng normal. Gusto ko magtayo ng sariling negosyo na hindi ilegal. Habang nakasandal sa upuan at hawak-hawak ang librong paborito ko. Dito ako nakakapag-relax pagtapos sa trabaho. At wala silang pinapagawa sa akin ay eto ko, nagbabasa ng libro. Paborito kong librong ito, pero hindi ko naman malaman kung bakit napakatagal ako sa pagbabasa nito. Nagagalit naman ako sa mga nagaganap sa libro. Sino bang hindi magagalit? Kung ang isang napakagandang babae, kumpletong lahat sa kanya ay maganda, mayaman, buo ang pamilya at masaya pero nagbagong lahat na maikasal siya sa isang napakasamang mafia boss. Walang ginawa ang male lead kundi ang pahirapan ng female lead. Binubugbog niya ito at sinasaktan. Sarap nga barilin ang male lead na ito eh. Nakita niyang mahal na mahal siya ng female lead, hindi niya tanggap. Mas tanggap pa niya ang mamatay ang female lead o di kaya umalis sa kanya. Ito naman ang female lead na nagpapabugbog din. Hindi lumalaban, tanging iyak lang ginagawa nito. Kung ako sa kanya, alis ako sa poder ng hayop na yan. Napapailing akong sumandal sa upuan. Malapit nang matapos ang kwarto kaya hindi ko maramdamang may happy ending. Dahil sa ngayon nasa chapter ako kung saan sinasaktan na naman ng male lead ang asawa nito. Sinasakal niya ito at minumura. I don't want you in my life. So you shit, live and die. Mahina akong pagbasa. Nausal ko na lang. Nakakapag-init ng ulong male lead eh. Kaya hindi ko napigilang mabasa ang huling kwento. Pinabayaan niya yung asawang umiiyak sa silid nila. Nagulat ako nang mabasa kung anong ginawa ng asawa niya. Pwisit na babaeng to. Nainis ako dahil sa kinuha niya ang isang knife at naglaslas na lamang bigla. What the? Ganon-ganon na lamang yon? Shit! Ang laki ng ginastos ko sa librong to tapos ganito? Hindi ko napigilang ilabas ang armas at pinagbabaril ang libro dahil sa galit. Niwala man lang sinulat yung author kung ano nangyari. Kung ano nangyari sa hudas na asawa ng babaeng to. Nakakainis. Naiinis ako. Kaya mabilis kong kinuha ang librong durog na durog dahil sa pinagbabaril ko ito. At agad ko itong tinapon at sinunog na lamang. Puisit. Wala din naman ako mapapala dyan. Kalas sa perang librong yan eh. Napabuntong hininga at pumasok na lang sa silid ko. Mas mabuting ipagpahinga ko na lamang to. Kung isipin ko ang bagay na hindi naman totoo at kwento lang naman. Visit ng author yan. Walang ginawa kundi mang scam. Scammer? Really? Scammer talaga, Leona. Diba ginusto mo magbasa dahil nga sikat na author yung isang yon? Hindi naman talaga ako mahilig magbasa dahil lang yun sa mga kaibigan kong makakwento. Kaya na-curious ako kaya nagbasa ako, di ko naman alam na ganito ang mangyayari. Hindi man lang sinabi na hindi endgame ang kwento. Payapa ako nakahiga sa kama. Dilat na dilat ang mata. Iniisip ko pa rin ang nangyayari sa kwento kaya't sinabunutan ko ang aking buhok. Ano ba, Leona? Tanggalin mo na sa isip mong bisit na kwento na yun. Pag talaga nakita ko ng personal yung author na yun, wala akong pag-aalinlangan. Babarilin ko siya sa ulo niya. What was that? Bigla akong kinabahan dahil sa sunod-sunod na tunog na para bang bomba. Mabilis akong tumingin sa ilalim ng kama ko at what the? Bruce! At nagdilim ang lahat. Alam ko, patay na ako. Alam na alam ko yun dahil nasakita ko pa mismong bomba sa ilalim ng kama ko at huli na para tumakbo dahil sumabog na ito. Pero ano to? Ano tong nararamdaman kong parang may kakaiba? May humahaplos sa kamay ko kaya bahagya ko itong nagalaw. Oh my God, honey! She's moving! May narinig akong ingay kaya dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Kitang-kita kong puting kisamit na amoy ko ang amoy ng ospital. Buhay ba ako? Napalingon ako sa tagiliran nang may makitang isang babae at isang lalaki.
Nakangiti ang babae sa akin habang yung lalaki naman patalikod na. May amnesia ba ako? Hindi ko matandaan na may magulang pala ako eh. Wala ako magulang. Isabel, anak, kamusta? May masakit ba? Nasaan na masakit, anak? Oh my God, thank God you're alive. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Isabel? Sa pagkakatanda ko, Leon ang pangalan ko at hindi Isabel. Me? Isabel? Mahina akong sabit. Alam kong narinig nila iyon dahil bahagya silang natigilan. Yes, baby. You are my daughter. Madeline Isabel Junicio, Red Dragon. Madeline Isabel Junicio, Red Dragon? As in, Red Dragon. Shit! Napalingon ako sa babae. Nagbibiro ba siya? Ako si Madeline? Ang babae mahina at laging sinasaktan ng asawa niyang Judas na si Mr. Red Dragon. Huwag mong sabihin napunta ako sa libro at what the... Mahina ako naiusal. Baby, bad words. Napalingon ako sa lalaki. May katandaan na ito pero kitang-kita pa rin nagwapo ito ng kabataan pa niya. Kung ako si Madeline Isabel, ditong nasa harap ko yung mga magulang niya? Holy shit! Napahawak na lang ako sa ulo dahil sa sumasakit na naman ito. Baby, are you okay? Masakit ba? Oh my God, doc please? Sigaw ng babae. Napabuntong hininga na lamang ako. Ilang minuto din dumating ang doktor at inasikaso ko. Okay naman daw ako. Konting pahinga na lang daw at makakauwi na ako. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na napunta ako dito sa katawan ng mahinang babaeng ito. Nakakainis. Are you sure you're okay? Pag okay ka na sabihin mo ha, nag-aalala lang talaga kami sa'yo. Sabi ng mommy ni Isabel. Sunod-sunod ang paghinga ko bago ito tumigil dahil sa sinabi ng ama ni Isabel. I will call your husband para man masamahan ka niya rito at malaman din niya kung bakit ka na ospital. Sabi nito at kinuha ang cellphone niya. Napakunot ang noo ko. Bakit pa kailangan tawagan ko ito? Kung ito mismo ang dahilan kung bakit naglaslas itong babaeng pinasukan ng kaluluwa ko. Anak, bakit pa kasi ginawa mo yun? Pinag-alala mo ko. Alam mo ba kung di lang tumawag ang maid mo sa akin, siguro patay ka na ngayon? Nalulungkot pa nitong sabi. Naiusal ko na lang dahil sa naging problema ko ngayon. Anong gagawin ko? Nagpapanggap na ako talaga si Isabel? Masyadong mahina si Isabel kumpara sa akin. Marami ako naranasan kaysa sa kanya. Pwisit na buhay to. Problema na naman. Naiinis ako. Naiinis ako dahil okay sa akin na mamatay na lamang ako eh. Payapa pa siguro ang buhay ko ngayon sa langit. Impyerno pala. Oo, payapa na ako doon at wala ng gulo. At ngayon, bakit ako nandito? Nandito sa katawan ng babaeng si Isabel? Ano bang gusto nila? Ang patayin ulit si Isabel? Harapin ang problema na akong haharap at mahaharap ang asawa niyang demonyo? Nasa Isabel ngayon. Ikinasal siya sa Judas sa lalaking yun nung 18 siya. Arranged marriage sila dahil gustong gusto talaga ni Isabel ang husband niya. Pero ang Judas may girlfriend. Nagalit to kay Isabel dahil sa mga pinagagawa ni Isabel na kalokohan. Kaya na maghiwalay ang lalaki at yung girlfriend niya ay nagalit ng gusto ito. Kaya lagi na lang siyang sinasaktan si Isabel. Wala namang kalaban-laban si Isabel dahil mahal niya ang lalaki at siya nga rin na may gusto ng lahat. Sa lugar na ito, kilalang pinakamayaman ng pamilya ng lalaki. Marami negosyo at isa rin sa pinakamalakas sa pamilya. Isa sila sa leader ng organization, mga mafia. Walang kawala si Isabel, panigurado. At alam na alam ko rin na marami pa akong mahaharap na pagsubok nito dahil sa Judas na asawa ng Isabel na to. Sino ba naman ang hindi matatakot kung sa libro pa lang lagi napapahamak tong Isabel? Siya ang mahina at di marunong makipaglaban at childish pa. Oo, childish. Isip bata si Isabel kung umakto sa kwento kaya mahihirapan ako. Masyadong mahirap. Sa tinagal-tagal pa nilang mag-asawa ni hindi naman sila gumawa ng kamilagrohan sa kwento. Ano ba, Leona? Pinag-iisip pa talaga yung milagro na yan, ha? Napapailing na lang ako dahil sa naisip. Baby, are you sure you're okay? Napalingan ako sa babae, ang mommy ni Isabel. Kanina pa to tanong ng tanong sa akin kung okay lang ba ako. Okay lang ba si Isabel? Seryoso na sana ako na maalalang childish pala ang anak nilang si Isabel. Sa pamilyang Dionisio si Isabel ang bunso nitong kapatid na lalaki. Nasa 17 or 18 na yata ang bunsong kapatid ni Isabel ngayon. I'm okay now, Mom. Malambing kong sabit, nakita ko ang pag-islap ng tingin-ginang sa akin. Kaya biglang kumabog ang dibdib ko na parang ewan. Ano ba naman to? Dapat wala akong maramdaman dahil ang lahat ng ito'y panaginip lamang.
Kung panaginip man ito, gisingin niyo na ako. Please, ayoko sa lugar na ito. Hindi ko gusto dito. Nagugutom ka ba, baby? Gusto mo bilan kita ng food? Napasimangot ako dahil sa babaeng to na hindi ko pa naranasang may nag-aaya sa akin at magtatanong ng ganyan. Ni wala nga akong karanasan na may kasabay kumain, ni isa sa mga pamilya ko. O nakalimutan ko, wala na nga pala akong pamilya. No, it's okay mom, I'm not hungry. Naputol ang pagsasalita ko nang bigla bumukas ang pintuan at Logan Cordero Red Dragon. Nandito ng Judas. Oh, he's here, baby. Mahinang tiri ng ginawang, kaya napalingon ako kay Logan. Hindi ko alam kung bakit may nakita akong pag-aalala sa tingin niya. Ano ka ba, Leona? Nagpapanggap lang yan. Nandito ang pamilya mo, diba? Kaya nagpapanggap lamang yung Judas na yan. Oo nga naman, nagpapanggap lang yan. Nakita ko kinausap niyang ama ni Isabel at tumango ito. Han, let's go. Si Logan ang bahala sa anak natin, sabi ng lalaki. But, hindi na tuloy ang sasabihin ng ginang na magsalita ang Judas. Don't worry, mom. Ako nang bahala kay Isabel. Nakangiting sabi nito kaya naman narinig ko ang tili ng ginang at tumingon sa akin. Oh, you hear what he said, anak? Babantayan ka ng asawa mo so don't worry. Babalik din kami bukas dito. I'll take her home, mom. Pagtigil ni Logan sa ginang. Ano daw? Iuwi niya ako? Sa bahay niya? Para ano? Para pahirapan na naman. Oh, is that so? Okay, baby. Ingat ka, okay? Mabilis akong hanilikan ng ginang sa pisngi, kaya ngumitin lang ako at tumango. Nang makalabas sila kasama ng ama ni Isabel, sobrang tahimik ng paligid at nagpapakiramdaman na lang kaming dalawa nitong Judas na nasa harapan ko. What's this, ha, Isabel? Sana, tiluluyan mo na lang ang buhay mo. Kapal? Malay ko ba namang papasok ang kaluluwa ko sa Isabel na to? Sumimangot na lang ako. Ganito naman kasi ang laging ginagawa ni Isabel. Sinisimangutan niya lang ang lalaki at iniirapan dahil nga childish siya. Huwag kang gumawa ng kalokahan kung hindi mo lang paninindigan. Sana tumalon ka na ng building para tapos na ang buhay mo. Naglaslas ka pa talaga. Lumapit ito sa akin kaya't napalingon ako sa kanya. Dito ko rin napagtanto na gwapo nga palang male lead. Sobrang gwapo as in hindi ka makakakita ng isang Judas na katulad niya. Gwapo nga siya pero baliw. Leona, ano bang ginawa mo? Nasa peligro ka na, yan pa rin iniisip mo, gaga ka talaga? What are you laughing? Inis na sigaw nito sa akin na ikinabigla ko. Grabe, dito pa talaga sa harapan ko ito sumigaw ah. Ano ko, bingi? I'm sorry, Han. Malambing na sabi ko. Ganito na tayo ngayon. Magpanggap na si tunay na Isabel at walang balak. Balak ko kasing umalis na lang sa lugar na to. Paano ba makakabalik sa totoong mundo? Papatayin ko pa yung otter eh. Tumayo ka nga dyan. Aalis na tayo at paparasahan kita sa ginawa mong kalokohan. Anong parusa? Okay. Mahina ko na lang sabi. Ang ayaw kasi ng lalaking to yung marami pang pinagsasabi at mabagal kumilos. Nakita ko siyang papalayo sa akin. Hindi man lang tinulungan. Ganito ba ang gusto mong mapangasawa, Isabel? Ganitong ugali? Pag ako talaga may ganitong ugali ng asawa, hindi ako magkakamaling unahan na siya at patayin. Grabe, patay agad? Napabuntong hininga na lamang ako at sumunod sa paglalakad niya hanggang sa makalabas na kami sa room na yon. At makalabas nga sa ospital. Sumakay siya sa isang van. Nakita ko mga tauhan itong inaalalayan siya. Siya pa talaga ah. Ano ba siya, baldado? Ang dami niyang bodyguard. Kung tutuusin, mayaman nga siya at maraming kalaban kaya ganito. Mafia boss. Faster woman. Sigaw niya sa akin kaya nabalik ako sa ulirat. Hilig ba niya talagang magsisigaw? Namakasakay ako sa van, hindi nga ako nagkamali sa sunod niyang ginawa. Sinakal lang naman niya ako eh. Sakal-sakal pa rin niya ako hanggang ngayon. Pilit kong pumipiglas kaso ang lakas niya. Nanilisik ang mga mata niya sa galit. Napahinto ang pagsakal niya sa akin nang tumigan na sinasakay naming van. Marahas niya akong hinila palabas ang van at ipinasok sa malaking gate. Sobrang dilim ng paligid. Tanging ilaw ng gate ang nagsisilbing ilaw. Marahas niya akong pinasok sa isang kulungan ng aso. Shit, ano bang... Magtanda ka dyan. Yan ang parusa mo. Pabagsak niyang isinara ang malaking pintuan ng kulungan ng aso at kung ano-anong nilagay niyang lock dito. Agad kong hinawakan ng kulungan at pilit yung niyuyugyog. Palabasin mo ako dito. Sigaw ko sa kanya.
Binigyan niya lang ako ng masamang tingin bago umalis. Pag nakatakas sa isang van, papatayin ko kayo. Banta niya sa mga bantay na nakatayo sa gilid ng kulungan. Nakita ko tong pumasok sa malaking bahay. Para kung maiiyak na ewan dahil sa ginawa niya. Isinakal at kinulong ako dito. Bakit parang wala akong laban sa isang to? Agad ako umatras sa pagkakaupo at sinipa ang bakal. Shit kayo! Palabasin niyo ako! Malakas kong sigaw habang pinagsisipa ang bakal. Tumigil ka! Gusto mong mamatay ngayon din? Sigaw sa akin ng lalaki. Mas mabuti pang patay na lang ako kaysa manahimik ka. Masama ang tingin ko sa lalaki. Buwisit na buhay to pero hindi to mangyayari sa akin dahil sumabay din ang masamang panahon. Biglang bumuhos sa napakalakas na ulan kaya nagsitakbuhan ang mga lalaki sa malaking bahay para makapagsilong doon. Naiinis na ako dahil sa pangyayari ngayon. Ganito kaagad ang bungad sa akin. Basang-basa na ako ng ulan. Nakatingin lang ako sa malaking bahay. Nakita ko agad sa itaas ng isang bultong nakatayo sa bintana. Alam kong si Logan yon. Sa katawan pa lang nito alam ko na. Alam kong dito siya nakatingin sa akin kaya tumalikod na ako. Pumunta ako ng sulok kung saan may maliit na kahoy. Sumiksik ako para hindi mabasa ng ulan pero nabasa pa rin ako. Lumakas ang hangin kaya sobrang ginaw na. Ilang minuto ako nakaupo hanggang sa tumigil na rin ang ulan. Sobrang gabi na't wala na rin nakatayong bulto sa bintana at patay ng ilaw. Pati ang nagbabantay sa akin nakakupulang at tulog na tulog. Nag-isip ako ng paraan kung paano makakawala dito. Marunong naman ako magbukas sa iba't ibang lock kaso parang ibang lock na ito kumpara sa mundong naroon ako. Nalilito naman ako dahil doon. Biglang may nakita akong isang maliit na kayo kaya napahawak ako doon. Tinignan ko kung anong dapat gawin. Dapat makatakas ako dito. Agad kong inumpisa ng pagkalkal sa damo pero bumagsak ang balikat ko dahil sa nakitang may semento sa ibaba ng damo. Nawalan na ako ng pag-asa magkalkal dahil doon gusto ko na lang matulog. Sobrang sakit ng pagkakasakal niya sa akin. At paghila nito sa kamay ko, tapos ito pa ang nangyari. Basang-basa ako at ginaw na ginaw. Inayos kong posisyon ko at sumandal sa bakal. Pinikit ko ang mga mata at napilitang matulog. Nagising ako dahil sa ingay ng susi. Susi? Agad ako napatayo. Nagmulat ang mata ko at nakita isang lalaking binubuksan ng kulungan. Kahit ramdam ko ang sakit sa katawan dahil hindi komportable ang pagkakatulog at malamig ang damuhan, kinaya ko pa rin. Na makitang binuksan ito ay tumingin muli sila sa akin. Papalayain na ba nila ako? Lumabas ka na. Mahina, ngunit bakas ang galit sa tono ng lalaki. May galit ba sila sa akin? Kay Isabel. Hindi ko na lang pinansin ng lalaki at tumabas ng kulungan. Napatingin pa ako sa kulungan ng aso. Grabe, nagkasya talaga ako dyan? Maliit siya pero nagkasya ako. Pumunta ka na po sa silid ninyo at pinapasabi ni boss na wag kang gagawa ng kalokohan dahil kahit siya ay mismong papatay sa'yo. Malamig pa nitong banta sa akin. Ako ba hinahamon niya? Ang isang kinatatakotang assassin, hinahamon lang isang punggok na nasa harapan ko? Baka ikaw ang unahin kong patayin. Sige, salamat, sabi ko at umalis na. May nakasunod pa rin sa akin na siyang ihahatid ako sa silid ko. Akala ba niya tatakas ako? Pumasok ka na. Galit pang sabi nito sabay tulak sa isang kwarto. Napatingin ako na masama sa lalaki nagtulak sa akin pero ni walang bakas ang takot sa mukha niya na magyabang pa itong tumawa at tinalikuran ako. Makita lang kita mamaya. Ibinagsak niya ang pagsara ng pinto kaya ako ito parang tanga. Magpapatalo ka ba naman sa mga lalaking yon, Leona? Isisiw lang sa iyong pagpatay kaya patayin mo na. Napangiti na lamang ako dahil sa makulit kong isip. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon gagawin kong impyerno ang buhay ng boss nila. Agad akong lumapit sa kama at humiga. Nakatingin sa kisame at nag-isip ng kung anong gagawin mamaya. Sa mga oras na ito, sigurado na sa trabahong asawa ni Isabel at panigurado ako nasa underground yun kung saan doon sa namamalagi. Tumayo ako sa pagkakahiga at nagpunta sa banyo. Katulad ng banyo sa mundong ginagalawan ko ay magkatulad lang din ito sa mundong ito. Hindi nagkakalayo ang mga gamit nila at hindi rin magkakalayo ang mga bahay. Ang pinagkaiba lang ang weirdo ng mga pangalan ng lugar. Lucraco City, Nazatin City, Isabellovi City at Dragon City. Sa apat na city niyan isang namamahala o kaya presidente ng iba't ibang lugar.
ang Lucaros City. Ang tayong mga sundalo at mga militar ang nakatira, kung kaya gusto mong mag-aral ng militar, dito ka ilalagay. Ang namamahala naman ito ay si Levi Beltran, isang magaling na sundalo. Bahagi din siya ng organisasyong mafia. Ikatlong basa, ang Amiens City. Ito ay city kung saan dito naman sa lugar na ito nag-aaral ng medicine. Ang namamahala o presidente dito ay si Jackson Lazatin, isang magaling at kinatatay kutang doktor. Bahagi din kasi siya ng mafia. Pangalawang bansa, Isabelo City. Ito ay city ng mga negosyante. Ang namamahala o presidente ng bansa, ama ni Madeline Isabel Dionisio na si Archie Dionisio, isang napakagaling na businessman ng bansa. At ang nangungunang bansa ay ang Red Dragon City. Ito ang pinanghahawakan ng ama ni Logan Cordero Red Dragon na si Jeremy Clark Red Dragon. Ngunit dahil sa katandaan ng ama, ipinasa ito sa anak, kaya ang namumuno nito ay ang anak niyang si Logan na asawa ni Isabel. Kinatatakot ang mafia boss at sikat din sa negosyo si Logan, kaya siguro na in love si Isabel dito dahil sa talent ng mokong na to. Nagtataka kayo ba't ko alam? Sa libro lang naman. Matapos kong maligo, nagbihis na ako ng damit. Wala rin namang pinagkaibang damit sa mundo kung saan ako galing. Magkasing katulad lang talaga. Bigla ako nagutom kaya lumabas ako ng kwarto, kaya hindi pa ako nakakalabas na may biglang pumasok. Sino ka? Napaatras ako dahil sa mga itsura nito. Nakangisi ito naglalakad papunta sa gawi ko, kaya wala akong choice kundi ang magtanong. Anong gagawin mo? Taka kong sabi. Wala naman si boss dito kaya solong-solo kita ngayon. Nakangiting sabi niya at naglakad na papalapit sa akin. Gusto niya makaisa sa akin? Sige, bibigyan ko siya ng isa. Napangiti ako at lumapit sa kanya. Makaisa? Sabi ko sabay haplos na nasa ibaba niya. Wala ko mahawakan, maliit. Yan ang gusto ko. Natigil siya sa pagsasalita nang diinan kong kanyang ari at mabilis sa sinipa ito. Papatayin kita. Hindi na to nakagalaw dahil sa pagsipa ko sa mukha niya. Tumalsik ang dugo sa pader at halos pumuti ang mata niya dahil sa ginawa ko. Mahina pa ako natawa at pumunta sa gawin niya. Agad kong hinilang katawan niya at nilabas sa kwarto ko. Pinasok ko to sa isang kwarto na sa tingin ko ay bodega. Iniwan ko na lang ang katawan niya doon. Mahina ako napatawa na makitang kasama niya na naglakad sa may sala. Hindi man lang narinig ang sigaw ng kasama nila sa kwarto ko kanina. Mas ayos yun, kaysa malaman nila ay di napagod ka pa sa pagpatay sa mga ito. Nilampasan ko na lang ang lalaki. Pumasok sa kusina. Kumuha ako ng mansanas at kinain yon. Payapa ako naglakad papunta sa sala at patalon na umupo sa sofa, binuksan ng TV. Parang wala lang nangyari. Tol, nakita mo ba si Alan? Napalingon ako sa nagsalita. Kausap itong isang lalaki na naglalakad kanina dito sa sala. Hindi Ang sabi niya may pupuntahan lamang daw siya, sabi nung isa. Napatawa na lang siguro ko dahil yung Alan na tinutukoy nila, ang Alan na pumasok sa salid ko at may balak na gawin sa akin. Huli na kayo sa balita, patay na si Ala. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Bakit ka nandito? Pumasok ka sa kwarto mo. Sigaw nito sa akin at napasimangot na lamang ako at napairap. Tumayo na ako at nalapitan ang lalaking galit na galit sa akin. Mag-ingat ka mamayang gabi. Sa pagtulog mo baka hindi ka na magising. Nakangiti kong bulong dito bago iniwan siyang nakanganga na hindi makapaniwala. Sino ba namang hindi makakapaniwala kung ikaw na mahinay nagbanta ng isang tauhan ng hudas na boss nila? Kalokohan?